Paano kung sabihin ko sa iyo na ang iyong mga ereksyon ay maaaring maging mas matigas sa loob lamang ng 3 minuto? At paano kung magagawa mo ito gamit lamang ang paraan ng iyong paghinga at ang paraan ng iyong pagtayo? Hindi ako nagsasalita tungkol sa mga tableta, mga gimmick o komplikadong ehersisyo. Ang tinutukoy ko ay 2 simpleng pamamaraan na maaaring simulang gamitin ng sinumang lalaki ngayon upang makatulong na maibalik ang daloy ng dugo, mapalakas ang iyong natural na testosterone at mapakalma ang iyong isipan upang muling maranasan ang tunay na intimasya. Hindi ito isang eksaherasyon, ito ay agham at ipapakita ko sa iyo kung paano ito gumagana. Ako si Dr. Som Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda. Ginugol ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kalalakihang tulad mo, mga lalaking nasa edad 60-70 at pataas na inakala na kailangan nilang tanggapin ang paghina bilang kanilang bagong normal. Natulungan ko ang libu-libong pasyente ko na muling matuklasan ang kanilang lakas, kumpiyansa at koneksyon nang hindi umaasa sa botika. Ang ibabahagi ko sa inyo ay maaaring ang pinakasimple at pinakamabisang paraan na nakita ko. Ganito kasi iyon para sa maraming lalaki, ang tunay na sanhi ng mas mahinang ereksyon ay hindi lamang ang pagtanda at hindi rin ito mababang testosterone. Ito ay isang bagay na mas banayad at mas madaling ayusin. Malamang na nakatuon ka sa maling problema. Sa susunod na ilang minuto, ituturo ko sa iyo ang 2 makapangyarihan at napatunayan na ng agham na pamamaraan na maaaring magpabuti ng kalidad ng iyong ereksyon sa mas maikling panahon kaysa sa paggawa ng isang takure ng kape sa natural, ligtas at mabisang paraan. At samahan mo ako dahil sa bandang huli, ibubunyag ko ang isang karaniwang gawi ng karamihan sa mga matatandang lalaki tuwing umaga na tahimik na nagpapababa ng testosterone at nakakasama sa iyong pagganap ng hindi mo namamalayan. Bago tayo magsimula, kung nakita mong kapaki-pakinabang ang ganitong uri ng direkta at batay sa agham na payo, hinihikayat kitang mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang isang tip na partikular na idinisenyo upang tulungan ang mga lalaking tulad mo na manatiling malakas, may tiwala sa sarili at malusog sa anumang edad. Pagkatapos mong basahin ito, kung naging mahalaga ito sa iyo, mangyaring i-type ang uwa sa mga komento. Kung hindi i-type ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ko pa mapapabuti ang nilalamang ito para sa iyo. Magsimula tayo sa unang pamamaraan. Nagsisimula ito sa isang bagay na ginagawa mo buong araw nang hindi iniisip ang iyong paghinga. Ang hindi napagtatanto ng karamihan sa mga lalaki ay ang paraan ng iyong paghinga ay maaaring magpatigil sa iyong sexual na pagganap o ibalik ito sa loob ng ilang minuto. Ang unang paraan na ito ay tinatawag na 4-2-6 breathing technique at isa ito sa pinakamabilis at pinakamakapangyarihang paraan upang mapakalma ang pagkabalisa, mapabuti ang sirkulasyon at maibalik ang mas malakas at mas maaasahang mga ereksyon sa natural na paraan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano ito gumagana. 1.
ang 4-2-6 breathing technique. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ilang taon na ang nakalilipas, meron akong isang pasyente sa kanyang 70s, tawagin natin siyang Mang Jorge. Pumasok siya sa aking opisina na mukhang lubos na talunan. Maayos naman ang resulta ng kanyang mga laboratory test at malakas ang kanyang puso, ngunit pagdating sa intimasya, hindi niya kayang gumanap ng tuloy-tuloy. Walang gamot na tila nakakaayos sa pangunahing issue. Siya ay bigo, nahihiya at kumbinsido na ang kanyang katawan ay sumuko na sa kanya. Ngunit pagkatapos lamang ng isang sesyon kung saan itinuro ko sa kanya ang simpleng paraan ng paghinga na ito, may nagbago. Hindi ito dahil pinilit niya, kundi dahil sa wakas ay binitawan niya ang tensyon na tahimik na sumasabotahe sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang hindi tinapagtatanto ni Mang Jorge at ng napakaraming iba pang mga lalaki ay ang pagkabalisa ay isa sa pinakamalaking hadlang sa isang malusog na ereksyon. Kapag nakakaramdam ang iyong katawan, kahit kaunting stress ang iyong paghinga, ay nagiging mababaw at bumibilis ang tibok ng iyong puso. Binibigyang kahulugan ito ng iyong utak bilang panganib. Sa halip na magpadala ng dugo sa iyong pelvic region, inililihis ito ng iyong katawan sa iyong mga braso at binti dahil iniisip nitong kailangan mong tumakbo o lumaban. Ang tugon na iyon ay maaaring nagpanatiling buhay sa ating mga ninuno, ngunit ito ay isang sakuna sa silid tulugan. Ang 4-2-6 breathing technique ay isang paraan upang mabawi ang kontrol. Dahan-dahang huminga papasok sa iyong ilong sa loob ng 4 na segundo. Hawakan ang iyong hininga sa loob ng 2 segundo. Pagkatapos dahan-dahang huminga palabas sa iyong bibig sa loob ng 6 na segundo. Ulitin ang siklong iyon sa loob lamang ng 2 minuto. Ang ginagawa nito ay nagpapadala ng senyales sa iyong nervous system na ikaw ay ligtas. Binababa nito ang adrenaline, pinababagal ang tibok ng iyong puso, at ibinabalik ang daloy ng dugo sa mga lugar na mahalaga para sa intimasya. Ang iyong katawan ay maaari nang tumugon sa paraang nararapat. Mayroon akong mga pasyente na naramdaman ang pagkakaiba sa loob ng wala pang 3 minuto, mas matatag, mas may tiwala sa sarili, at kapansin-pansing mas matigas. Ito ay isang napakaliit na gawain, ang paghinga. Ngunit kapag ginawa ng may intensyon, maaari nitong ganap na baguhin kung paano gumaganap ang iyong katawan sa ilalim ng presyon. Hindi kailangan ni Mang Jorge ng isa pang reseta. Kailangan lang niyang huminga sa tamang paraan. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang bagay na maaaring mas ikagulat mo. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang simpleng pagbabago sa paraan ng iyong pagtayo, ang iyong postura, ay maaaring aktwal na magpalakas ng iyong testosterone sa loob ng wala pang 2 minuto. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 2. Ang power pose. Naalala ko ang pakikipagtulungan sa isang retiradong bumbero na nagngangalang Mang Ben 72 taong gulang. Malakas pa rin ang kanyang pangangatawan, ngunit tahimik na dinadala ang bigat ng nawalang kumpiyansa. Sinabi niya sa akin na nararamdaman niyang hindi siya nakikita, hindi lamang sa publiko, kundi sa kanyang sariling silid tulugan. Hindi na pareho ang kanyang enerhiya. Hindi na siya nakakakonekta sa kanyang asawa tulad ng dati.
At sa kaibuturan, natatakot siyang hindi na siya ang lalaking minahal nito. Nag-usap kami sandali at pagkatapos ay hiniling ko sa kanya na gawin ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Sabi ko, "Mang Ben, tumayo ka. Ilagay mo ang iyong mga kamay sa iyong balakang mga paa na magkahiwalay sa lapad ng balikat. Buksan ang dibdib at itaas ang ulo. Manatili ka lang sa ganyang posisyon sa loob ng 2 minuto." Tiningnan niya ako ng may pagtataka, ngunit ginawa niya ito. At mayroong nagbago, hindi lamang sa kanyang tindig, kundi sa kanyang ekspresyon. Ngumiti siya, pagkatapos ay bahagyang tumawa. Nakita ko ito sa kanyang mga mata, iba ang kanyang pakiramdam. Mas matangkad, mas malakas, mas siya mismo. Iyan ang kapangyarihan ng postura. Hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang iyong itsura. Ito ay tungkol sa kung paano nakikipag-usap ang iyong katawan sa iyong utak. Kapag tumayo ka na parang isang lalaking may kontrol, nagsisimulang maniwala ang iyong katawan dito. Ipinakita ng pananaliksik mula sa mga nangungunang unibersidad na ang pagtayo sa isang may kumpiyansang posisyon tulad nito sa loob lamang ng 2 minuto ay maaaring magpataas ng iyong mga antas ng testosterone at magpababa ng cortisol, ang pangunahing stress hormone na kadalasang humaharang sa iyong natural na pagnanasa. Ito ay simpleng pisyolohiya, umaayos ang iyong katawan, tumutugon ang iyong mga hormone at sumusunod ang iyong isipan. Alam kong parang napakadali, ngunit nakita ko na itong gumana ng napakaraming beses para balewalain. Nang gawin itong ugali ni Mang Ben tuwing umaga at bago ang mga sandali ng intimasya, bumalik ang kanyang enerhiya. Bumalik ang kanyang kumpiyansa, hindi dahil sa isang tableta o isang suplemento, kundi dahil sinimulan niyang dalhin ang kanyang sarili na parang naniniwala siyang karapat-dapat siyang maging buo muli. At heto, ang nagpapalakas pa rito, kapag pinagsama mo ang pagbabago ng postura na ito sa tamang uri ng paghinga, ang pamamaraan na katututunan mo lang ang mga resulta ay dumodoble. Ngunit ang tunay na sikreto sa pangmatagalang pagbabago ay hindi lamang sa kung ano ang iyong ginagawa. Ito ay sa kung gaano kadalas mo itong ginagawa. Iyan ang susunod nating tatalakayin. Continue. 3. Bakit epektibo ang dalawang ito? Kapag pinagsama, mayroong isang bagay na lubos na makapangyarihan sa pagkakita sa isang nakatatandang lalaki na muling kumonekta sa isang bahagi ng kanyang katawan na akala niya ay matagal nang nagtaksil sa kanya. Naaalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Cardo 68 na lumapit sa akin pagkatapos ng maraming taon ng tahimik na pagkabigo. Sinubukan niya ang mga gamot suplemento, kahit na mga aparato, ngunit wala sa mga ito ang nagbigay sa kanya ng pagiging maaasahan o kumpiyansa na kanyang hinahangad. Ang pinakatumama sa akin ay kung gaano kawalang pag-asa ang kanyang boses nang sabihin niyang, "Dok, gusto ko lang maramdaman na ako ulit ang sarili ko." Itinuro ko sa kanya ang mga pamamaraan sa paghinga at postura, hindi umaasa ng agarang mahika, ngunit alam kung ano ang posible kapag pinagsama ang mga ito. Pagkaraan ng 2 linggo, bumalik siya na may ganap na naiibang tono sa kanyang boses. Sinabi niya, "Dok, hindi ako makapaniwala na ang isang bagay na napakasimple
ay nagparamdam sa akin na may kontrol ulit ako. At iyon mismo ang punto. Kapag huminga ka ng may intensyon, kumakalma ang iyong nervous system at dumadaloy ang dugo kung saan ito dapat. Kapag tumayo ka sa power pose, umaayon ang iyong mga hormone at nakikinig ang iyong katawan. Ngunit kapag ginawa mo pareho, nagpapadala ka ng isang malakas at nagkakaisang mensahe sa iyong utak, ligtas ako, kaya ko, handa ako. Ang kombinasyong ito ay hindi lamang mekanikal, ito ay emosyonal. Ibinabalik ka nito sa iyong katawan at pinatatahimik ang ingay sa isipan na kadalasang humaharang sa pagganap. Hihinto ka sa sobrang pag-iisip, hihinto ka sa paghahabol ng mga resulta, at hahayaan mo na lang ang iyong katawan na tumugon ayon sa disenyo nito. Ang pagbabagong iyon ay maaaring maging parang isang himala, ngunit hindi. Ito ay biyolohiya na gumagana pabor sa iyo. Kapag lumayo ka sa estado ng stress at pumasok sa estado ng pagkakahanay sa wakas, ay magagawa na ng iyong katawan ang trabaho nito. Iyon ang naramdaman ni Cardo. Iyon ang nararamdaman ng napakarami kong pasyente kapag ginawa nila itong pang-araw-araw na gawain, hindi lamang isang huling minutong solusyon. Ngunit narito ang susi na hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Hindi ito isang beses na trick. Ito ay isang ugali. At kapag isinagawa mo ito araw-araw, may nagbabago. Hindi lamang sa iyong katawan, kundi sa iyong pagkakakilanlan. Kaya pag-usapan natin ngayon kung ano ang mangyayari kapag ginawa mong bahagi ng iyong routine ang dalawang pamamaraan na ito. Ang mga resulta ay higit pa sa silid tulugan. Ang susi ay ang pag-uulit. Minsan may isang lalaking nagsabi sa akin, "Dok, ginawa ko ang paghinga at ang pagtayo na sinabi mo at gumana nga. Pero pagkatapos ay huminto ako at bigla na lang nawala ulit ang lahat." Ang pangalan niya ay Leonardo 74, isang mayabang at matigas ang ulo na retiradong marino na naniniwala sa disiplina. Gayunpaman, tulad ng maraming lalaki, umasa siya sa isang mabilis na solusyon. Ngunit narito ang katotohanang sinabi ko sa kanya, ang tunay na pagbabago ay hindi kailanman nagmumula sa isang sandali. Nagmumula ito sa pag-uulit. At nang maunawaan iyon ni Leonardo, nagbago ang lahat. Kita mo, ang katawan ng tao ay binuo sa mga pattern. Kung ano ang inuulit natin ay nagiging kung sino tayo. Tulad ng paglaki ng mga kalamnan, sa regular na pagsasanay, ang iyong nervous system, iyong mga hormone at iyong sirkulasyon ay lahat ay pinakamahusay na tumutugon kapag ang mensahe ay pare-pareho. Ang paraan ng paghinga ay nagpapakalma sa iyong isipan at nagdadala ng daloy ng dugo kung saan ito pinakakailangan. Ang power pose ay nagsasabi sa iyong utak na ikaw ang may kontrol. Ngunit kung gagamitin mo lamang ang mga ito kapag nagkaproblema, nawawala ang kanilang tunay na kapangyarihan. Dahil kapag ang dalawang kasanayang ito ay naging pang-araw-araw na ritual, sinisimulan nilang i-rewire ang iyong mga panloob na sistema. Hindi mo na kailangang subukang gumanap. Alam na ng iyong katawan kung paano tumugon. Sinimulan ni Leonardo na gawin pareho tuwing umaga bago ang kanyang paglalakad at muli sa gabi bago matulog. Walang dramatikong nangyari, 4 na minuto lamang sa isang araw. Pagkalipas ng isang buwan,
pumasok siya sa aking opisina at kinamayan ako ng may ibang uri ng pagkakahawak. Hindi lang ito tungkol sa mga ereksyon, Doc, sabi niya. Tungkol ito sa kung paano ko muling nararamdaman ang aking sarili. Iyan ang pagkakaiba na ginagawa ng pagiging pare-pareho. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa presensya. Kung mas madalas kang magpapakita para sa iyong katawan, mas madalas na magpapakita ang iyong katawan para sa iyo. Ang kumpiyansa ay hindi nabubuo sa sandaling pinakakailangan mo ito. Nabubuo ito sa mga tahimik na minuto na iyong inilalaan kapag walang nanonood. At ang susunod na mangyayari ay mas kawili-wili pa dahil kapag sinimulan mong isagawa ang mga pamamaraang ito araw-araw, mapapansin mo ang maliliit na gawi sa iyong buhay na tahimik na kumakalaban sa iyo. Mayroong isa sa partikular na nakikita ko sa lahat ng oras, isang bagay na ginagawa ng karamihan sa mga matatandang lalaki tuwing umaga nang hindi namamalayan na nagpapababa ito ng kanilang testosterone at umuubos ng kanilang enerhiya bago pa man magsimula ang araw. Pag-usapan natin iyan ngayon. 5. Ano ang mali sa ginagawa ng karamihan sa mga lalaki at bakit dapat mong itigil? Mayroong isang bagay na paulit-ulit kong nakikita na nagpapabigat sa aking puso, hindi dahil nabibigo ang mga lalaki, kundi dahil sila ay nalilinlang. Naaalala ko ang pag-upo kasama ang isang pasyente na nagngangalang Franco 69, isang retiradong guro. Mayroon siyang maalalahanin at banayad na presensya, ngunit nagsalita siya ng may tahimik na pagkabigo. Doc, sabi niya, ginagawa ko ang lahat ng sinasabi sa akin. Mayroon akong maliit na asul na tableta, iniinom ko ang aking mga gamot sa kolesterol, sinubukan ko pa ang isang iniksyon ng testosterone. Ngunit hindi pa rin tama ang pakiramdam ko. Hindi na ako ang dating ako. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang pang-araw-araw na gawain, may napansin ako kaagad. Lubos siyang umaasa sa gamot, walang paghinga, walang postura, walang mga kasanayang nakabatay sa katawan. Mga tableta at pag-asa lamang. At heto ang sinabi ko sa kanya dahan-dahan, ngunit may diin. Ang problema ay hindi ang iyong pagsisikap, Franco. Ang problema ay sinusubukan mong lutasin ang isang isyu ng buong katawan gamit ang isang shortcut na para sa lahat. Ang mga gamot tulad ng Viagra o kahit na mga antidepressant ay hindi ginawa upang tugunan ang tunay na pinagmulan ng issue na sa maraming kaso ay pagkabalisa, mahinang sirkulasyon o isang kawalan ng balanse sa nervous system. Ang mas masahol pa, ang mga gamot tulad ng SRIs at mga gamot laban sa pagkabalisa ay maaaring magpahina ng iyong nervous system ng labis na kahit na gusto ng iyong isip ang intimasya, hindi natatanggap ng iyong katawan ang mensahe. Maaari nilang babaan ang dopamine, bawasan ang pagiging sensitibo, at sa paglipas ng panahon, gawing dependent ang iyong katawan sa kanila para lamang makaramdam ng normal. Hindi iyon paggaling, iyon ay pagtatakip. Ang kailangan ng mga lalaking tulad ni Franco at marahil kahit ikaw ay bumalik sa iyong katawan, hindi takasan ito. Kailangan mong mabawi ang natural na ritmo ng paghinga at postura, hindi sugpuin ang iyong sistema ng mga kemikal.
ang totoo kapag binibigyan ng mga lalaki ang kanilang mga katawan ng tamang senyales araw-araw at tuloy-tuloy, ang mga resulta ay madalas na mas mahusay kaysa sa anumang maaaring ialok ng reseta. Hindi ito nangangahulugan na ang gamot ay laging mali, ngunit dapat itong maging backup plan, hindi ang pundasyon. Nang maunawaan iyon ni Franco nang simulan niyang isagawa ang mga pang-araw-araw na pamamaraan na iyon, mas naramdaman niyang may kontrol siya. Sinabi niya sa akin ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Sa wakas, nararamdaman kong akin na muli ang aking katawan. Ngunit mayroon pang isang bagay na kailangan mong malaman, isang bagay na nakakagulat sa karamihan ng mga matatandang lalaki. Ito ay isang solong ugali na halos lahat ay ginagawa tuwing umaga nang hindi nag-iisip, ngunit tahimik nitong ibinababa ang iyong testosterone at pinapataas ang iyong stress bago pa man magsimula ang iyong araw. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ito at kung ano ang dapat gawin sa halip. Bonus, ang nakatagong gawi sa umaga na nagpapababa ng testosterone. Mayroong isang maliit na gawi na nakikita ko sa halos bawat lalaking kasama ko sa trabaho, isang bagay na napakakaraniwan at ordinaryo na bihirang questionin. Gayunpaman, tahimik nitong inuubos ang iyong enerhiya, pinapataas ang iyong mga antas ng stress, at pinabababa ang iyong testosterone bago pa man magsimula ang iyong araw. Naaalala ko ang isang pag-uusap kay Jaime, isang 66 taong gulang na retiradong kontratista na may tahimik na pagpapatawa at mga kamay na mukhang nakapagtayo ng kalahati ng bayan. Bigo siya sa kanyang kakulangan ng enerhiya sa umaga, lalo na sa silid tulugan. "Dok," sabi niya sa akin, "gumigising ako, tinitingnan ang aking telepono, tulad ng lahat umiinom ng kape at ginagawa ang aking araw. Ngunit pakiramdam ko ay ubos na ako bago magtanghali." Ang pariralang iyon ay tumatak sa akin. Pakiramdam ko ay ubos na ako bago magtanghali. Kaya tinanong ko siya ng isang tanong. "Ano ang unang bagay na nakikita mo pagmulat mo ng iyong mga mata?" Agad ang kanyang sagot, "Ang aking telepono, mga email, ang balita, minsan social media." At naroon na. Kita mo sa sandaling tingnan mo ang iyong telepono unang-una sa umaga, lalo na ang pagbabasa ng mga nakaka-stress na email, pag-scroll sa mga nakakaalarmang headline o pagsulyap sa mga mensahe, nagpapadala ka ng senyales sa iyong utak na nagsasabing maging alerto, maging tensyonado, maging handa sa problema. Tumaas ang cortisol, ang stress hormone. Ang iyong nervous system ay lumilipat sa stress mode. At kapag tumaas ang cortisol, bumababa ang testosterone. Ganoon kasimple. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na pag-agos ng digital na stress sa umaga ay nagre-rewire ng iyong mga hormone, nagpapamanhid sa iyong pagnanasa at nagiiwan sa iyo na mas nababalisa, hindi gaanong konektado at pisikal na naubos. Sinabi ko kay Jaime na subukan ang isang bagay na naiiba sa loob lamang ng isang linggo. Walang telepono sa unang 30 minuto ng kanyang araw. Sa halip, hiniling ko sa kanya na bumangon sa kama, uminom ng isang basong tubig, tumayo sa power pose, at sundan ito ng 2 minuto ng Pat Dua 6 na paghinga. Iyon lang. Ganoong kaliit na pagbabago lamang.
Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik siya na may ngiti at sinabing, "Kakaiba. Mas gising ako, mas kalmado at mas parang ako. Hindi na ako pinapatakbo ng aking mga umaga." Iyan ang pagkakaiba na maaaring gawin ng isang solong ugali. Ang iyong katawan ay umuunlad sa ritmo at intensyon. Kapag sinimulan mo ang iyong araw na nakaugat, sa halip na sobrang stimulated lahat, mula sa iyong mga hormone hanggang sa iyong kumpiyansa ay nagsisimulang magbago. Ngunit ngayon, pagsamasamahin natin ang lahat. Dahil ang pag-aaral ng mga pamamaraan na ito ay simula pa lamang. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag naging bahagi sila ng kung sino ka. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano bumuo ng isang pang-araw-araw na plano ng pagkilos na talagang tumatagal. Mga huling kaisipan at ang iyong plano ng pagkilos. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng ating pag-uusap, nais kong kausapin ka bilang isang kapwa lalaki. Hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong nakasama sa paglalakbay ng libu-libong kalalakihan na naramdaman ang eksaktong nararamdaman mo ngayon, bigo hindi sigurado. At marahil ay hindi na konektado sa lalaking dati sila. Kung wala ng ibang mananatili sa iyo mula sa aking ibinahagi ngayon, hayaan itong maging ito. Hindi ka sira at hindi pa huli ang lahat. Ang iyong katawan ay may kakayahan pa rin, ang iyong isip ay malakas pa rin, at sa loob lamang ng ilang minuto, bawat araw, maaari mong simulang bawiin ang mga bahagi ng iyong sarili na akala mo ay nawala na magpakailanman. Ang kislap na iyon, ang kumpiyansang iyon, ang tahimik na lakas na iyon, hindi ka nito iniwan. Natabunan lamang ito ng mga patong ng stress, masamang gawi at maling paniniwala tungkol sa pagtanda. Narito ang aral sa buhay na nais kong iwan sa iyo. Ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa malalaki at bayaning pagsisikap. Matatagpuan ito sa maliliit at pare-parehong mga pagpipilian na iyong ginagawa araw-araw. Hindi mo kailangang baguhin ng buo ang iyong buhay. Hindi mo kailangan ng isang cabinet na puno ng mga tableta o isang listahan ng mga komplikadong gawain. Ang kailangan mo ay pagiging pare-pareho. Ilang minuto ng sinasadyang paghinga. Isang pagbabago sa kung paano mo dinadala ang iyong sarili. Isang desisyon na huwag hayaang diktahan ng isang screen kung paano magsisimula ang iyong araw. Ang mga simpleng kasanayang ito, kapag ginagawa araw-araw, ay maaaring lumikha ng malalim na pagbabago sa iyong mga hormone, iyong sirkulasyon, iyong kalooban, at iyong kakayahang kumonekta hindi lamang sa sexual, kundi sa emosyonal na paraan, sa iyong kapareha, sa iyong layunin, at sa iyong sarili. Kung wala ka ng ibang gagawin, hinihikayat kitang mangako sa simpleng 4 minutong pang-araw-araw na gawin na ito. Simulan ang iyong araw sa power pose. Sa loob ng 2 minuto, tumayo ng tuwid mga kamay, sa balakang buksan ang dibdib at huminga ng malalim. Sundin ito kaagad ng 4-2-6 breathing. Huminga papasok sa loob ng 4 pigilin, sa loob ng 2, huminga palabas sa loob ng 6. Gawin ito sa loob lamang ng 2 minuto. Iyon lang, 4 na minuto sa isang araw na maaaring humubog sa iyong buong araw at sa paglipas ng panahon ay magbago ng iyong buhay. Nakakita na ako ng mga lalaki sa kanilang 80s na naramdaman ang pagbabalik ng pagnanasa sa kanilang mga relasyon.
Nakakita ako ng mga tahimik na pagsasama na muling nabuhay. Nakakita ako ng mga lalaki na sinabihang masyadong matanda na naging mas masigla at present kaysa noong sila ay 40. At lahat ito ay nagsimula sa mga simpleng pagpipilian na ginawa ng tuloy-tuloy. Kaya narito ang aking paanyaya sa iyo. Huwag lamang basahin ang artikulong ito, isabuhay ito. Subukan ito sa loob ng 1 linggo. Isa lang. Bigyan ang iyong katawan ng pagkakataong alalahanin ang alam na nito. Maaaring magulat ka kung gaano kabilis ito tumugon kapag itinigil mo ang paglaban dito at sinimulan ang pakikipagtulungan dito. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito kahit kaunti, ipaalam sa akin sa mga komento. I-type ang 1 kung handa ka nang seryosohin ito. Kung hindi ka nakakonekta dito, i-type ang 0 at sabihin sa akin kung ano ang kailangan mo. Nandito ako nakikinig. Ang iyong susunod na kabanata ay hindi kailangang tungkol sa paghina. Maaari itong maging tungkol sa muling pagkabuhay at nagsisimula ito ngayon sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyo, kung kahit isang bahagi nito ay nagparamdam sa iyo na nakita ka o may pag-asa, magpapasalamat ako kung ibabahagi mo ito sa isang kaibigan, isang kapatid, o sino mang maaaring kailangang marinig ang mga salitang ito ngayon. Ang iyong mga komento at pagbabahagi ay nangangahulugan ng higit pa sa iyong nalalaman. Tumutulong sila sa paggabay kung ano ang susunod kong lilikhain at nagpapaalala sa ibang mga lalaki na hindi sila nag-iisa. At kung nais mong suportahan ang gawaing ito at tulungan akong magpatuloy sa pagbabahagi ng tunay at praktikal na payo para sa mga lalaking tulad mo, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe sa channel. Salamat sa iyong pagpunta.